Blessed Sunday po, Church. We request everyone to stand up. And
Let me read to you po Psalm 105, verses 1 to 3. So, verse 1, O give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell all of His wondrous works, glory in His name, and lastly, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. And our prayer is that we have always the heart to seek our Lord Jesus Christ. And today, as we seek Him and tell His good deeds, let's praise Him for all He's done. All
as we continue to give worship to our Lord. And for the worship songs that we will sing, let's always proclaim the goodness of our God. Having the thought po na kahit ano po pinagdadaanan natin, God is always good. Yesterday, today, and tomorrow. So, should be a comfort for us that meron tayong pinagdadaanan na mabigat or trials, but our Lord is always good. Let's sing Amazing Love. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. Let's sing, God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. You believe that? Amen. Behold the cross. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised. The dead are raised. The sinners sing. The work of your power. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good. Once again, God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good. You're so good. Oh God, you're so good. You're so good. Pwede po tayo tumali ulit? Let's sing, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for your glory, in Jesus' name. Once again, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Should this life, and should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has won for me. Oh, now and forever. God, you're so good. So good. Oh God,
running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. for the last time, church, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. For the last time, I will sing. I will sing of the goodness of God. Join me in prayer. Lord, thank you, Lord, for this morning that we have the opportunity and freedom and chance, Lord, to gather and fellowship, Lord God, in your name. And since day one, Lord God, our aim is only you, Father. Only you, Jesus Christ, that kayo po ang maitaas, Lord, sa sambahan ito. And makita yun sa amin, Lord, kahit hindi Sunday, Lord God, but every Sunday we make sure, Lord, na maitaas kayo sa aming pagsasama and sa aming pakikinig na salita niyo, Lord God. And naniniwala kami na all things together, all things work together for good, Panginoon. And you are the same yesterday, today, and tomorrow. That's why we are so blessed, joyful, and we have peace, Lord God. And as we come to your feet, Lord God. And thank you, Lord, for the good weather, Lord, na binigay niyo ngayong umaga. And thank you, Lord, for the soul na bawat isa na nandito, Panginoon. And, let's prepare our hearts, Lord God, as well, and our minds, our spirit, as we listen to your word today. And bringing that pag-uwi po namin, paglabas po namin, yung mga napakinggan po namin today, Lord God. And once again, Lord, we proclaim that you are good, you're always good, and we bring back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa awit kanina. That is good. It is so good. Every day is a miracle. We always believe, we believe that every day is a miracle. Even today. Kanina sa prayer, ang kapatid ng God ay we have a good weather, where actually we have a typhoon. Actually, it's more than a typhoon, it's a super typhoon. Ang alam ko po, I was monitoring this morning, 175 yung pong lakas niya at may gustiness po na 220. At minomonitor ko po sapagkat hindi ko alam kung tayo po ay uulanin.
At pagkatapos, kaagad ay magbibigay po tayo ng message na tayo po ay pansamantala ay wala muna. But the Lord is good. Sapagkat sa umagang ito po ay napakaganda ng panahon. May ulap pero wala pong ulan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat natuloy po at nandito tayo sa paglilingkod, sa pag-awit, at ganoon din po sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen po? At, amen. Ganap din po ako sapagkat I think first time dito sa DK, bagamat namin ko na yung kaibigan ni Davis, at I think is direct, pangalawa niya na, alam ko. So, palabang po natin, welcome. Okay. Maliwanag po ba sa likod dyan yung aking boses? Okay lang. Ating ganda naman yung sound, no? So, salamat. At sa umaga pong ito ay tunay na naniniwala po ako na bagamat araw-araw ay ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa lahat ng mga circumstances katulad ng ating prayer kanina. Bilang mga anak ng Diyos at bilang naghahanap sa Diyos, hinahanap natin palagi ang kalooban ng Diyos. Na ang dalangin nawa natin na ang kanyang kalwalatian at kalooban ay mangyari sa ating buhay. Of course, may mga pangyayari sa buhay natin na parang ayaw natin. At may mga pagkakataon, mas lamang yung ating sariling kagustuhan, sariling balakin ang mga plano, at may mga pagkakataon na para bang, kaya natin to, kaya mong gawin ito na yun. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang isa pong bagay na ating pong pamumuhay araw-araw ay ang leading ng Lord sa atin. Amen po? Malaki man at maliit, ang ating pong karanasan, nandun ang Diyos. At ano man ang nangyari sa iyo, ang nangyari sa akin, nananalig ako na ito ay bahagi pa rin ng pagkilos ng Panginoon sa atin. Ang kaligayahan at kalungkutan at mga bagay na ating karanasan ay inalaw ng Diyos at ang Panginoon ay nandiyan. Kaya sa umaga pong ito, ang ating topic, God's leading in you. Sa Tagalog, ang Diyos na siyang tumatahak o naglilid o naggagabay sa iyo. Ito ay napakahalaga, lalo na nung tayo po ay sumampalataya sa Diyos. Alam po ba ninyo, nung hindi pa, halimbawa ako at kayo, na wala pa ang talagang paghahanap natin sa Diyos na parang ang nagmamanuver ng buhay natin ay tayo, and then later, na-realize natin, kailangan natin ng Diyos. Alam po ba ninyo na ang ating pananampalataya at paglapit sa Kanya ay living na rin ng Panginoon? Sapagkat ang Diyos ang unang gumawa sa atin na maghanap at hindi tayo. Ang banal na Espiritu, ang kaligtasan natin, ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo upang patawarin natin mga kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan, ang nag-initiate po niyan from the very beginning ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ko, ang lahat ko kikilala sa ating Panginoon ay kilos ng Diyos sa atin. Bakit po? Matapos po ba na tayo na ay maligtas at tayo po ngayon ay mga mananampalataya na, natapos na po ba? Sapagkat meron na tayong salvation, meron na tayong forgiveness. Wow! Ang pinakamalagay ngayon ay ang leading ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Hanggang tayo po ay kunin ng ating Panginoon. So may leading ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang dahilan, may dahilan kung bakit niligtas ka ng ating Panginoon. Marami pong mapapahamak. In fact, mas marami po ang mapapahamak kaysa maliligtas. Biblical po ba yan? Sapagkat sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Yesus na rin ang nagsabi, mas malawak ang daan papunta at patungo doon sa tinatawag na distraction o kapahamakan.
at makikitandaan papunta sa ating Panginoon o sa kaligtasan. Tandaan po natin yan. Kung makikitandaan at nakita natin na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon, ibig sabihin, pinili tayo ng Panginoon upang Kanya maging ng anak at upang iligtas sa ating buhay. Yun po ang tinatawag na sanctified or sanctification or set apart or be holy. Ibig sabihin, pinili tayo, hiniwalay tayo ng Diyos para sa Kanyang kaligtasan. Kaya, may leading ang Panginoon sa atin araw-araw. Do you believe that? So, every day should be and must be a miracle. Sapagkat kung ang Diyos ang siyang nangunguna sa buhay natin, ang ganda ng ating pananampalataya at relasyon natin sa Diyos sapagkat meron siya. Kaya, God's leading in you. So, do you believe that God has led you today to go to church or to BK? Yes, I believe that. He even arranged even the weather. He planned itong mismong araw na to. Kaya pala, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. So this is leading ng Panginoon sa atin. Ang buhay po natin, kadalasan, ang sabi nga, it's always a series of choices and decisions. Amen po, hindi? Araw-araw, pumipili tayo sa maraming mga bagay sa buhay natin. Yung pagpunta natin, nilikha ng Panginoon ang magandang araw na to. But you have to choose and make decisions to come and be present dito sa ating pagsamba ngayong umaga. Tama po? So, in real sense, you have made a good decision to follow the Lord today. Hindi ka naman pwedeng basta ayaw mo, natutulog ka, pagkatapos bigla ka na lang tumayo, yung sapatos ay isusuot sa'yo, at yung damit ay sinusuot sa'yo, at naglalakad ka papunta sa BK. No. Ikaw ang nagdesisyon yan. And you have made the right decision. Ang una nating ginawang maganda at mabuting desisyon when we trusted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. We realize that we cannot save ourselves. Only God and the Lord Jesus Christ. Ang prayer natin is every one of us, every day, that we will do and make good decisions. Bakit po? Because of course, bad decisions can make you bad. At minsan, nababago ang buhay natin sa ating pong mga decisions, whether it is relationship, marriage, trabaho, or anything. Kaya, humingi tayo ng tulong na sana po tulungan mo ko sa gagawin kong decision to. Lalo na po may mga major decisions tayong ginagawa. Yung maliliit, okay lang. Halimbawa, yung mga bagay, binigyan tayo ng Panginoon practically, so far, nang tayo ay meron sariling reason. May kalayaan tayong pumili. Tama po? Kaya so far, kahit pinanalangin mo yung asawa, ang iyong career, ang iyong trabaho, kahit papaano pinili mo pa rin yan, no? At gusto mo. Meron tayong kalayaan, meron tayong reason. At may mga bagay na minsan, okay lang na hindi po natin tanungin ang ating Panginoon sapagkat binigyan niya ng po tayo tinatawag na rationality or reason. Kung bibili ka ng sapatos, nahirapan ka kung ang bibili mo ay brown na balat na itim o brown, hindi ka tatayo doon at habang nandun yung sensor, Lord, alin po ba ito, yung brown o yung itim? Anong medyas? Hindi. So maraming mga bagay, normal na po yan. Pero ang nakakalungkot, if you are making a great decision, a major decisions, yan po ang kailangan natin. Lalo na sa buhay po nating spiritual. Amen po? Kaya ang gusto natin na ang ating buhay ay mapili natin ang tama. May pagkakataon, minsan, ang hirap magdesisyon. Sino po dito minsan nahirapang magdesisyon? O may mga pagkakataon, halimbawa, yung ng kurso. Yung mga magulang at mga anak. At minsan, humingi tayo ng payo ng iba. Biblical po yun.
At minsan, kapag ikaw ay bibili ng lote, ng bahay, lilipat, ay talagang minsan, tinitingnan mo, minsan matagal ang desisyon. At minsan, hindi tayo nagmamadali sapagkat mahirap ito. Kaya kailangan natin sa buhay natin, ang una sa lahat ay ang ating Panginoon. At ang gusto natin, i-lead tayo ng Panginoon sa tamang lugar. Spiritually, bilang mga anak ng Diyos, ano po ang tutulong sa atin na makagawa ng tamang desisyon? Unless meron tayong ganito, Lord, saan po ba ako titira? Bibili po ako sopa, kukuha ko ng bahay. Hindi ko po alam kung sa Antipolo, o doon sa Quezon, o sa Marikina. May tinignan na po ako, Lord. Tatlo yung pinagpipilian ko. Di ba, pagdating mo, no? Sa pangalan ni Jesus, amen. Tumingin ka sa langit. Antipolo. May mababasa ka. Wala eh. Di ba ba? Kapag tayo nanalangin, it is always by faith. Kaya nagpe-pray tayo. Di bali kung meron po sa atin at talaga nagsasabi, o ito na yan. At minsan nga naghahanap kayo ng sign. Ang maganda, maraming bagay po sa banal na kasulatan na nilinaw na ng Panginoon ang kanyang kalooban. Tama po? Malinaw ang kanyang kautusan at kalooban sa atin upang yung buhay natin huwag na magkamali. Yung mga major po na mga bagay na parang pwedeng masira ang buhay natin, inilatag po sa kanyang mga salita para sundin natin at huwag tayong mapahamak. Malinaw po yan. Ang paggawa ng masama, ang pagnanakaw, ang pag-bear witness, ang pagpatay, etc. ay mga kautusan niya at marami pang iba, lalo na tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, pag sinunod natin, paglayo sa kasamaan, sa bad company, sa mga ibang mga bagay na makasisira sa ating kawan, malinaw po yan sa banal na kasulatan sapagkat tayo po ay templo ng Diyos. Pag sinunod natin, blessed na tayo. Maaari siguro sa inyo, maaaring sobra ang maaaring addiction sa mga bisyo, pero salamat sa tulong ng iba at lalo na ngayon sa ating Panginoon, na bago yung buhay mo, hindi nasira ang katawan. Kaya po, kung sinunod natin ang banal na kasulatan, blessed ka na. Amen po? Kapag sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon, blessed na po kayo. Bakit in the first place, ang nangyayari po, nalalayo po tayo sa kasamaan. Nahihirapan po tayo dun sa mga bagay na parang pareho siyang tama, pareho siyang kalooban, pero nahihirapan tayo. Unless, talagang yung ating pong kalooban parang ayaw natin magpasakop sa ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, sana kung nagtatanong tayo, ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa kanyang kalooban. Kaya po, lamang sa atin. Nung hindi pa kayo mananampalataya at wala pagkakilala sa salita ng Diyos at sa Panginoon, siguro naghahanap kayo ng sign at naghahanap kayo ng parang wow sa mga dyaryo, sa mga horoscope, sa mga manguhula, etc. Sino po may karanasan na gano'n? Ewan po, nadaan po ako dyan noong araw sa Recto, dyan sa Divisoria. Aba, nagpupumpulan ng tao, tinignan po, aba, mga nagpapahula, tinitingnan yung kamay. Kung ano yung kanilang future. Kung saan sila, sino ang kanilang mapapangasawa, ano ang kanilang mga buhay. Horoscope, may nakita po ako nung kinitinda sa palengke, bumibili ng dyaryo mga kasama ko, babasahin po nila. Akala ko balita, tinitingnan pa nila, araw-araw yung kanilang horoscope. Eh minsan, tinignan ko gano'n, sabi niya, makakamit ka ng tao ngayon at mabe-bless ka o magkakaroon ka ng mga maraming pera. Ang magandang kulay mo ngayon ay pula. Magbuti ang araw mo ngayon. Ang ganda ng mga sinasabi. At may mga pagkakataon minsan, ito po ang nagiging daan ng mga tao. Salamat po, meron tayong GPS ngayon sa mga sakyan. Ako birang gumamit niya. Pero pagka ako'y nakasakay at nakikita ko gumagamit sila ng GPS. Alam niyo po ba yung GPS? Dati nung araw po, wala pong GPS. Puro tanong-tanong lang. Ngayon, yung mga batang mga driver, lalagay lang nila, then tutuntunin nila. Katulad po kahapon, galing kami sa isang lugar at GPS, at kahit naligaw kami konti, pero napunta po kami sa tama hanggang kami makauwi. Hanggang nakita namin. Alam mo, nagpapakita ito minsan, na wala nakasulatan, ang ating GPS ngayon, ang Biblia.
Kasi siya magsasabi kung saan tayo. Yan ang titingnan natin. Okay po ba kayo mga kapatid? Introduction pa lang yan, matagal na yata. Gising pa kayo mga kapatid? Tingnan nyo kayo sa likod. Narinig nyo ba yan? Kasi intro pa na yan. Amen. Ano po? So tingnan natin. Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Sulat po yan ni Solomon. Na sabi niya, tayo po ang nagpaplano. Ang maganda ito, ang Panginoon ang nagdadirect sa buhay natin. These steps. Ang maganda na salita yung steps. Kasi pag nag-i-step ka, dahan-dahan. Ang paglakad natin, one step at a time. Kapag mabilis yan, ang tawag dyan, running na. But when you make steps, ibig sabihin, one step at a time. Yun po ang ibig sabihin. Tayo ay nagpaplano, ang Panginoon ay tutulong, ibig sabihin, ang gagawin niya, one step at a time. Huwag kang magmamadali. Dito pala, ang daming magandang makikita natin. Ang pagsunod at sagot ng ating Panginoon sa atin, one step at a time. Each step, along the way, ang Panginoon, gagabayan tayo. Nakita ko po, tinitingnan ko yung leading ng Lord, at tumingin ako sa lumang tipan, naalala ko kagad, of course, itong sa Exodus. Sino po ang leader diyan? Nung sila ay lumabas sa Egypto? Si Moses. In fact, nung lumabas sila, bago sila nakalabas, ang daming ginawang milagro ng Panginoon. May plano ang Panginoon sa kanila. Sinabi nila kay Pharaoh. Pero ang maganda, nung lumabas sila, yung kanilang pupunta ang lupang pangako, may plano ng Panginoon eh. Hindi sila sa wilderness. Sa lupang pangako sila. At habang sila nagtatravel, talagang hindi sila maliligaw. Meron na silang provision, ha? May pangailangan na. Sabi nga po, yung damit nila hindi na luma. Yung mga sapato, mga kanilang panyapak, hindi nasira. Hindi sila nagutom, hindi sila nakuha sila. Pero may tubig, nagpuprovide ng Panginoon. Pero ang maganda, meron silang proteksyon at meron silang guidance at saka leading. Ang ganda kaya, kasi sa araw, merong clouds. At sa gabi, merong apoy. Kapag nawala, kung lumakad yung apoy o yung clouds, saka sila lalakad. Nagpapakita po na ating Diyos, nung una pa man, layunin niya na tayo po ay pangunahan. Paglabas ng Egypt, ang Egypt po ay naglalaraw ng sanlibutan, at ang lupang pangako ay ang kalooban ng Diyos at ang lugar ng kanyang mga anak. Along the way, dun po sa kanilang journey, layunin ng Diyos na sila ay pangunahan. Hanggang sila nga po ay napunta na sa kanilang lugar, ang hari nila ay ang Diyos. Until one time, nag-request sila ng hari, ba't po yung aming karating bansa may hari? Gusto namin magkahari din. At nalungkot, maging yung propeta ng Diyos, and of course, maging ang Diyos. Nang sabi niya, meron na kayong hari. Ang Diyos ang ating hari. Kaya tawag mo ng theocracy. Pero gusto nilang matulad sa ibang bansa na may hari na nakita nila, gusto na rin nilang magkaroon ng hari. So, hinayaan sila ng Panginoon. Sino po ang naging hari? So, then of course, David, and then tuloy-tuloy na po. Pero ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ang maghari sa kanila, ang maglid. Kaya siguro hindi po tayo magtataka na ang naging buhay ng Israel mula noon hanggang ngayon ay malayo sa Diyos. Sapagkat pinili nila na magkaroon ng sariling hari. Nagpapakita din ang nature natin. May mga pagkakataon gusto natin tayong mamuna sa buhay natin. Kaya ko to, Lord. Diyan ka muna. Bagamat minsan hindi natin sinasabi, pero alam natin tayo yung nasusunod. At yan ay hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay siya ang mamuna. Kaya ang sabi po, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night a pillar
of fire to give them light. At sakto po, so as to go by day and night. Wow, ang sarap. Gusto niyo po ba yung ganon? Ako, masaya na ako doon. Tapos. Ang Diyos, ang siyang nangunguna. Sa araw siyang bahala. Sa gabi siyang bahala. So, ibig sabihin ay kahit may bagyo, ay ang Panginoon ang bahala. Kasi po, siya yung talagang naglilid sa kanila day and night. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? At yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Meron pa po ng leading ang ating Panginoon. Alam po natin yan kahit po sa John at saka sa Psalms 23 ng isang image po ng ating Panginoon ay ating pastor. Amen po. Sino dito? Ang ating Panginoong Yesus ay shepherd o pastor na niya. Lahat po, ibig sabihin, tayo mga tupa. Kasama po ako, lahat tayo po ay mga tupa at ang ating pinakapastor o pastor ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Nandito po ba ang pastor natin? Yes, andito ang ating Panginoon. Kung meron man tinatawag ng mga shepherd, tinawag po siyang chief shepherd. Kasi para may manguna sa atin, mga kapatid at mga tao na mga pastor natin, pero ang banal na kasulatan, dineclare po yan ni Pedro, that our chief shepherd, ibig sabihin, pangunahin at pinakamataas na pastor ay ang ating Panginoon. Kaya lahat po tayo ay nasa ilalim ng ating Panginoon. Tayo po yung mga tupa. Alam po ba ninyo kung ano ang nature ng tupa? Ang tupa po, ang nature niya ay talagang kailangan niya ng pastor. Maliligaw siya at mapapahamak siya kapag ka wala ang ating Panginoon. Nagulat ako sapagkat sa isang parable na sinabi ng ating Panginoon, inilagay ko, nakalagay po dito, the parable of the rich fool. Alam niyo na ito eh. Ano po? Isang talinghaga na sinabi ng ating Panginoon. Ano po ang laman ng talinghaga? Ito po ay nagsasabi ng buhay ng isang taong ayaw sa Diyos. Itong pangyayaring ito o talinghaga ay magsasabi sa atin at magpapakita sa atin na ang taong ito hindi niya kailangan ng Diyos, kaya niyang ilid ang kanyang sarili. At ganyan ang sanlibutan. Pag binasa po natin, ganito ang sabi, and he told this parable, the ground of a certain man, rich man, yielded an abundant harvest. Aba, ito palang lalaking to, aba yung kanyang lupain ay masagana. At pagkatapos, sinaisip niya sa kanyang sarili, what shall I do? I have no place to store my crops. Imagine, ang dami niyang ani, na-bless siya, di man lang niya naisip yung parang saan galing to at magpasalamat siya. Ang inisip niya ay ganito, ang sabi niya, anong gagawin ko? Wala na akong lugar, sobra na. At ang sabi niya sa kanyang sarili, this is what I'll do. I will tear down the barns and build bigger ones. And I will store my surplus grain. Grabe, no? Mayaman po ito. Mayaman na, yumaman pa. In fact, sobra na nga eh. Yung kanyang, anong tawag doon? Yung kanyang parang storeroom, punong-puno. At hindi na kasya. Ang ginawa niya, giniba pa niya, pinalaki. Yun ang sabi niya. May mga tao bang ganyan? Na parang ang lalaki ito, wala nang contentment, wala pang gratitude, talagang iniisip lang niya, mayaman na siya, wala na nga siya problema eh. At palalakihin pa niya. Ngayon ang sabi niya, eto, then he said, I will go and turn my barns and bigger ones, and then I will store my surplus grain, and I will say to myself, ito sinabi niya, you have plenty of grain laid up for many years. At ang sabi niya, take life easy, eat, drink, and merry.
galing. Sabi niya, sobra na, ang gagawin ko na lang, abay magpakasaya. Meron po bang tao ganyan o talinghaga lang yan sa panagin mo? Na walang kumikilala, hindi kinalala ang Diyos, at sa panagin niya, para sa Kanya, ang lahat ng Kanyang kinita at yaman ay galing lamang sa Kanyang sariling pagsisikap. Apart from God. Yan ang kadalasan na minsan nature natin. Nature ng tao yan. Na accomplishment natin at achievement natin at ang mga nagawa natin, kung hindi tayo nagiging maingat at nagiging mababa, ay pwede natin ipagyabang na para bang ito ay nangyari sa atin lang sarili 100% na pagsisikap. At ang Diyos ay parang labas dito. Kaya ang sabi niya, wow, take life, easy drink, and be merry. May mga pagkakataon po, kahit po sa buhay natin, lumalabas po minsan parang, hindi, gusto ko lang naman yung komportabling buhay. Di ba? Ayaw natin, actually, kung papipiliin tayo, ayaw natin ng problema, ayaw natin ng struggle, ayaw natin ng pressure. O nga naman. Pero kadalasan, ang pwede mangyari sa atin, katagalan ay namumuhay ang tao maging malayo sa Diyos. Ang ating Panginoon minsan nagiging on-call na lang. Alam mo yung sabihin ng on-call? Ibig sabihin, kung may problema, tawagin mo. So you believe that you still believe in God, pero actually, in reality, God is just an on-call. Pag meron akong malalim at mabigat na problema, o may karamdaman akong mabigat din, tatawag ko sa ating Panginoon. Hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Sa araw-araw at sa bawat araw ang ating Panginoon ay bahagi at kasama natin sa ating buhay, whether tayo po ay nandun sa tinatawag ng magandang buhay at sa ating mga pagsubok. Nakikialam po ba ang Diyos dito? That's a question. O hayaan ng Diyos? Ano ang mangyayari kapag ganito? Ang hindi alam, kaya pala tinawag na the parable of the rich fool. Parang ayoko nun, ano? Rich fool. Rich na lang, na wala na yung fool. Mayamang hangal. Ay, huwag ito akin yan, ha? Una, hindi ako mayaman. Pangalawa, ayoko maging hangal. Ang mga anak ng Diyos ay dapat marunong dahilan sa ating pagkakilala at sa kanyang mga salita. Why was he called the rich fool? Tinawag po siyang rich fool. Bakit ito? But God said to him, ayun ang Diyos ang tumawag, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with you, with whoever stores up things for themselves, but it is not rich toward God. That's the application. Ang Diyos pala nagbabantay. At ang sabi niya, today, yan ang sinasabi mo, as if wala kang kailangan at kaya mo at mayaman ka na, ngayong gabi, your life will be demanded from you. You know, in literal sense, tama yun sa atin . Kasi ang buhay natin, hindi naman natin talaga hawak. Pwede tayong yumaman, pwede tayong gumawa ng desisyon, pero ang buhay natin, hindi natin alam hanggang kung kailan. Tulad ng mayaman to. That's why he was called fool. Sapagkat yung pinakamahalaga, hindi niya pinag-isipan. Ang alam lang niya at marunong siya kung paano siya yumaman. At marami yan mga tao. They know how to get rich and yet not rich in God. Sa bandang dulo, parang nalimutan na ang Diyos. Well, along the way, parang may mga pagtawa, pero generally speaking, alam niya na ang kanyang buhay ang naghahari ay ang lahat ng kanyang kagustuhan. He is led by his own life and flesh or whatever it is. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito ang mangyayari
sa mga tao na mayaman sa sanlibutan pero mahirap sa Diyos. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, sa ganito mga usapan, dapat tayo po ay maging mayaman sa Diyos. Yes, it's okay kahit hindi ka maging mayaman, maging dito sa lupa. Kung ikay pinagyaman ng Diyos, sapagkat meron yan, naging sa kanal ng kasulatan, so be it. At may mga pagkakataon, kalooban ng Panginoon, at gusto niya na ikaw ay talaga pagpalain niya, material. Pero tandaan po natin, sa kabila niya, ang pinakamabigat po, na dapat nating bigyan palagi ng pansin, ay ang ating pagiging mayaman pagdating sa langit. Dito po sinusukat natin ang yaman sa mga properties ng mga tao. Tama po? Minsan tinitingnan nga natin no? Minsan sa mukha. Uy, alam mo, minsan nakakapaghato na tayo kapag hindi mukhang mayaman. Pero yung pala, nakita na kayo niyan. So may diskriminasyon sa suot, sa sakyan, sa bahay, whatever. Pero sa Diyos, isa lang po ang kanyang pamantayan, mga kapatid. Hindi sa mga panglabas na yaman at mga praktikal na mga buhay natin dito sa lupa. Kahit nasaan ka nakatira, kahit anong dami ng pera natin o whatever, ang tinitingnan niya ay ang ating buhay sa ating totoong spiritual na pagkakilala sa Kanya. Habang pala tayo ay nandito, mga kapatid, nag-iipon pala tayo ng kayamanan sa langit. At yung kayamanan na yan ay ang paggawa natin ng mabuti, ang paglilingkod natin sa Diyos, at ang ginagawa natin mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. That will make you rich in heaven. Isa po na minsan, kahit tinatanong ko ang aking sarili, kumusta ako pagdating sa langit? Ako ba'y mayaman sa Diyos? O dahog sa Diyos? Yan po yung talagang hamon sa atin. Kaya every Sunday, every day, maganda tanongin natin ang ating sarili. Saan ako mayaman ngayon? Saan maraming oras ngayon ang napupunta? Sa Diyos ba o sa akin? Ano talaga ang hangarin ng aking kalooban? Nagpe-pray ako, ito yung sinasabi ko, pero totoo ba ito sa akin? Yan ba ang talagang gusto ko sa harap ng Diyos? O ako lang may gusto nito? Hindi naman natin kahit dayanan ng Diyos. Kaya minsan mas maganda po kahit sinabi ni Pedro, Lord, you know everything. You know, Lord, you know what you meant. Alam naman niya. May mga pagkakataon, napakagandang sabihin niya, Lord, marami po akong prayer request at gusto, pero alam niyo po ang lahat ng mga bagay. Total, naman talaga ang nakakaunawa at lahat ng pwedeng gumawa sa akin. Ano po ang dapat nating maging saloobin as far as God's leading is concerned? As far as God's leading in you? Aba, meron pala sa James. Kasi ang sabi po ni James, in fact, prior to this, meron din ng mga mayayaman na mga, hindi ko po sinasabi pag mayaman, masama na o kaya, hindi po yan ha. Their context is actually, mga mayaman, talagang malayo sa Diyos. So ang sabi niya, context din po ito doon, ang sabi niya, now listen, you will say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? Sabi nung sumulat, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Ganda na po. Ang sinasabi po ni James, when sumulat nito, mas maganda sabihin natin, since hindi natin nahawa, kahit may mga gusto natin gawin at plano natin sa kalooban ng Diyos. Amen po? Kasi ang sabi niya, dapat sabihin natin, if it is the Lord's will. Lord willing. Of course, hindi naman yung mga bagay na mga
bibili tayo ng ganito o ganyan, Lord willing ito. Pero kung may mabibigat tayo na kung saan nahihirapan tayong bilhin, o kaya gusto nating bilhin, medyo mabigat na mga desisyon, napakagandang sabihin, kung tayo ay saan man pupunta, ano man ang desisyon natin, Lord willing. Na nagsasabi na, hindi ko to hawak. Hindi tulad ng mga unang salita nang sabi niya, walang pakialam. Ngayon, punta ko doon. Bukas, ito ang gagawin ko. Pupunta ko doon at pagkatapos, ito yung gagawin ko. Ibig sabihin, sinasabi sa atin, kailangan nating ipanalangin. Kailangan nating hingin sa ating Panginoon. Yung bagay na yan, na mabigat. Yan ay prinsipyo po ng banal na kasulatan sa kanyang mga anak na ang Panginoon at ang Diyos natin ang siyang naglilid sa atin. Lord willing. Napakasarap minsan sa sobrang hirap mo at laking problema at gumawa ka ng plano at gusto mo gumawa ng desisyon. At pagkatapos sasabihin natin, anak, sa ating pag-uusap, sa ating panalangin, sabihin natin, Lord willing. Kaya natin, sa kalooban ng Panginoon, sa Tagalog, ang siya mangyari. Pumunta po tayo sa mga talata na nagsasabi kung paano mag-lead ang ating Panginoon. Of course, ganito. Of course, una na sa lahat, ang Panginoon, leading niya yung kanyang mga salita, yung kanyang banal na kasulatan. Okay? Nagbasa po ba kayo ng banal na kasulatan o Biblia? Ito pong nakarang week. Okay, amen. Tingnan po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct our paths. Sorry, nakikita niyo yung pangalawa, pangatlo, kasi hindi ko na po ginawa parang para hindi ako gano'n ng gano'n. Ang sabi po dito ni Solomon, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At ang sabi niya, huwag tayong umawak sa ating sariling kaunamuhan. At ang sabi niya, sa lahat ng bagay, tawagin natin ang Diyos. I-acknowledge natin ang Diyos. And then, anong susunod? And He shall direct thy paths. Tandaan natin, yung huli, and He shall direct your paths. Pakisabi nga, and He shall direct your paths. Okay, ano? Talatang lang yan. Ano una? Trust in the Lord. Una ba yung and He shall direct your paths? Hindi. Una mong gagawin, trust in the Lord with all your heart. Bakit sinabi yun? Alam mo, minsan nagpe-pray tayo, may gusto tayo, pag-pray natin, pero actually parang may decision ka na. Lamang na. Parang hindi na fair. Nandun na eh. Parang hinihingi mo na ng stamp ng approval ba? Pero Lord, ito po, ganyan, parang pinipresent natin as God, the Lord, just stamp it and approve it, tapos. No. Ang sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Do not lean to your own understanding. Yun ang mabigat. May mga pagkakataon, minsan, marunong pa tayo sa Diyos. Sino dyan? Ha? Hindi dito dyan. Minsan marunong pa tayo kahit doon sa mga taong nakakaalam. Nakaalam na pero, hindi ito. Kasi nature po natin, marunong tayo. Sino dito marunong? Pag nagtanong ako, sino ang bobo? Baka wala. Siyempre naman, wala. Pero gusto natin, marunong tayo. Walang masama. Ang masama po, marunong tayo kaysa sa Diyos. Ang masama marunong tayo, wala nang marunong. Ikaw na lang. Ang sabi po, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Yun. Sa lahat ng bagay, kasali siya. Acknowledge Him. Yung po bang ating pagkain, kasali po ba ang Diyos? Ba't tayo nagpe-pray? Pasalamatan natin ating pagkain. Kasabay na rin na yung pagkain na yan, bigyan tayo ng kalusugan, makadagdag ng kalusugan sa atin. Ina-acknowledge natin sa atin. Salamat.
area. Then, ang gagawin ng Diyos ay, ye shall direct thy paths. Yung pangalawa, ito. Iba rin, ganda. Your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand, or whenever to turn to the left. Paano po ito? Kasi ang sabi niya, binubulungan tayo. Sino dito ang nabulungan? Kasi yun ang sabi, no? Your ear shall hear a word behind you saying, this is the way you walk again. So, parang may nagsasabi sa atin. Literal ba yan? Pwede ba yan mangyari? Lord, ako po ay lilipat ako mag-aasawa. Meron po akong 3 pinipilian. Si Gloria, si Faye, at si At pagkatapos, nandun po sila sa church. Ibulong niyo po sa akin. Sino sa 3? Ay, meron yan minsan. Hindi ko alam na kwento ito. Pastor, hindi ko alam kung totoo ito eh. Hindi siya makapag-asawa. Maraming nirereto sa kanya mga dalaga doon po sa church sapagkat marami naman silang members. Nalilito siya. At ang sabi niya, Lord, hindi ko po alam kung sila mapapangasawa. A-attend ako ng prayer meeting. At pagkatapos, yung unang papasok sa church, yun na kalooban. Eh may pumasok din niya gusto. Sabi niya, Lord, meron pa bang iba? Minsan, ewan ko, may mga naghihingi ng signs na ganyan. May bumubulong. Anong bulong yun? Pag titingnan natin, kung meron po tayong banal na Espiritu sa atin ng kanyang mga salita, sa ating pong buhay, paglakad sa ating Panginoon, yun na rin ang bumubulong sa akin . Halimbawa, parang mainit ako agad mag-desisyon. Tapos naalala ko, trust the Lord, and then, don't lean to your own understanding, and He will direct your path. Okay. So para akong may bulong dahil dun sa kanyang mga salita. Paano kung wala kang salita ng Diyos? Ang tanong, sino ngayon ang bubulong sa'yo? Anong papasok sa iyong isip? Baka yung sinabi ko kanina, ang kulay mo ngayon ay kulay blue, swerte ka. Kasi yun ang lagi mong binabasa. Yun ang alam mo . Pero ang salita ng Diyos ay sure word, ay lamp unto my feet, at alam natin at nasa ating kalooban, kapag tayo nananangin, maririnig natin sa ating kaisipan at kalooban, nagsasalita ng Diyos. Ipapaalala niya sa atin ang kanyang mga turo, ang kanyang layunin sa atin. Amen? Yun ang bulong sa atin. Huwag ka na maghintay ng ibang bulong. Uy, sipe, niloloko ka niyan. Kasi po, ang bubulong po sa atin ay ang kanyang mga salita, ang kanyang banal na Espiritu, na inilagay ng Diyos sa buhay natin. Kapag contradict yan, hindi yan tama at hindi yan galing sa Diyos. Kapag nagko-contradict ang ating gagawin, labag sa kanyang mga kautusan at kanyang mga salita, ay hindi yan sa Diyos. Yung pangatlo po, sabi niya, prayer, make me to know your ways. O Lord, teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Ganda, no? Panalangin. Nang sabi niya, ipakita niyo po sa akin ang daan. Ilid mo po ako sa tamang daan. Lead me doon po sa katotohanan. At tuluan mo po ako. No? At ang sabi niya, for you are the God of my salvation. Then ang sabi niya, for you I wait all day long. Yung mahirap yung huli. No? Mahilig po tayong magmadali. Gusto natin ngayon na. Meron nga ganun no? Lord, give me patience. Gawin mo po akong pasensyoso. At ngayon na po. Parang contradiction . Ang patience po talagang hinihintay, merong talagang maghihintay. At minsan sa mga panalangin natin, sa mga gusto natin, ayaw nating maghintay. Alam mo nangyari? Ang laki ng pagkakamali. Halimbawa, kung bibili ka ng bahay, tingnan mo muna. Di ba? Lupa. Sa lahat ng areas, i-apply mo yan. Kaya talagang kailangan nating manalangin at tingnan ang papasukin natin. Bakit? Para hindi po tayo at least magkamali.
Halimbawa po, kung nakikita ko, sabi ko, Lord, nilid mo ba ako talaga sa aking asawa? Siya ba talaga ang kalooban ko? Eh gusto kong idagdag, huli na. Kasi iniisip ko, experience nating lahat, isang major po sa atin ay pagkakaroon ng pamilya. Amen po? Sa iyong anak at sa iyo. Ay siyempre, tinitingnan ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, siya na po ang kalooban. Gusto niyo yung kwento ko? Anong oras ako? Paano po nangyari yun? Meron po akong gusto, super, para sa akin. Siya yun. Gusto ko siya. Tapos, ayaw sa akin. Nakainis. Ay, sorry. So, sa madaling salita, busted. Alam po yung salitang busted? Hindi pa, ayaw ko sa'yo. Sakit naman nun. So, okay, lipat. Paglipat, aba may gusto na naman ako. As usual, ayaw sa akin. Kaya nung pangalawa, alam mo, sa totoo lang, ito, huwag mo sasabihin sa iba, nanalamin na ako. Lord, totoo bang may itsura ba ako? At sabi naman, busted. Then, pangatlo, may tatlo pa. Yan, hindi mo alam to. At siyempre, naligaw ka naman, napalayo pa nga eh. Tapos sabi, paglapit ko, busted na naman. Then after that, tumigil na ako. Lord, I give up. Bahala na kayo. Ayoko nang umibig. Parang katuwa. Then later, may kapatid na nagsuggest sa akin. Pero kilala ko na siya. At sabi ko, kinonsider ko, pagkatapos, wow, siya naman. Sino yun? Siyempre si Maria. Bakit kami? Kasi in love siya sa akin. Nakabawi, Lord, nakabawi. Lord, kasi estudyante ko po yan. Ay, sorry sa atin na nun, okay lang. Aba, pag nagtuturo ako, naglalagkit ka kanya mga mata. Guys, alam po niya, minsan mag-gino tayo, ha? At pagkatapos, siyempre, nagkalawa yung kinong hindi. At pagkatapos po, nung kami po yung nung kami po ay nag-outing kasama ng mga kaibigan kong pastor sa Cavite. Then, sila po ay nandun sa dagat, parang swimming, gagawin sa at tinignan ko, parang bilang nabuksan ng mata ko. Hoy, yung gayahin to, ha? Sabi ko, Lord, nga. Siya naman. Yun, at talagang nagsulatan po kami. Okay lang magkwento ulit, ha? Ang tagal ng sulat, yung sulat niya, ewan ko kung nasa niya. 40 sulat mahigit na palit-palit. Kasi nasa Longga po siya. Ako ay nasa Angono. Ang problema po nun, yung nagdadala, alam po niyo nung araw, walang mga cellphone o ganyan. Sulat lang, anong tayo? Di ba kayo din nanay? Ito tayo, sulat pa rin. Sulat. Naku, alam niyo, nung pandang, aminin siya, nanay ko, tagakuha ng sulat, 30 plus na yung sulat. Yung sapatos nung nagdadala, pangatlo na. Kaya hindi na nakatiis na, kailan po ba kakasal yan? Kasi talagang, yung bahay kasi namin mula sa bayan, lalakarin mo, alam naman mag-tricycle yung kartero. Kartero ba mo usun? Dadalhin niya. At pagkatapos, ayun, hindi na nakapagpigil. Sabi ng ganito, magtiis-tiis ka, malapit na yan. So, at sulatan. At kita kami at talagang salamat sa Panginoon. Sabi ko, eto, papasok na sa bahay nila. Yung tatay ko niya, ewan ko na, papatawa. Makisig. At nagtatrabaho po yun sa dito, Manila Hotel. First time ko po, yan pinakamahirap. Yung pupunta ka sa niligawan mo, di ba? Pagpunta sa akin, may bigote pa po ako nun eh. Kaya nag-usap kami, yung tatay niya, nakita-kita, paalam ako. Pag-alis ko, kanito niya sa akin, o kumusta yung tatay mo, anong masasabi niya? Wala. Sabi niya, sinisumot na yun, yung bigote. You know, kasama yun sa kalooban ng Diyos eh. And then, in God's time, ang lahat ay naging mismo. Ang hindi ko malimutan ay yung pong point na alam ko po yung gusto kong gawin na gusto kong maglingkod sa Panginoon. No, sana po, not as a parang pastor quote-unquote, no, I just want to serve the Lord. At ang sabi ko po, okay, maglilingkod sa mga kapatid.
Gusto ko yung kasama ko ay naglilingkod na kasama. At tinignan ko yung mga una sa pagkakala ko pinanggit ang pangalan. Hindi nyo alam yan. Okay? Mali kayo pag nahula kayo. Kita ko ay hindi po sila para doon sa gawain ng ating Panginoon. Of course, they could be good. Pero sa kalaman ng Panginoon hindi. So, siya po yun. Ngayon, balik tayo sa tanong. Siya ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Sure na sure ako. Alam mo, umulit pa ako sa tikipay na. Sa karanasan ko po sa aking paglilingkod at sa buhay ko noon at hanggang ngayon, saan man sa siya po yung kalooban ng Diyos. Kaya, sasabihin natin sa ating sarili, may kalooban ng Diyos sa buhay. Alam po ba ninyo, minsan sa kalooban ng Diyos, tayo minsan ang gumagawa. Ang Diyos ay siya ang bahala, pero sa mga pagkakataon, minsan, yung kalooban ng Diyos na yan, minsan, para bang hindi kalooban ng Diyos kapag matigas ang ulo natin. Pwede nating sirain, pwede nating tayo ay mag-away, pwede kayong mag-asawa ay ganito, pero kayo ang kalooban ng Diyos. Pero dahil somehow, meron kang parang, may ibang mga attitude ako, at iba pa, na maaaring pwedeng magkaroon ng struggle sa ating relasyon o sa aming relasyon. Kaya nga, kahit pala kalooban ng Diyos, at alam niya, at alam natin ang ating salita, araw-araw nananalangin tayo sa ating Diyos, at nagpapakababa tayo, at nagpapailalim tayo sa Kanyang kagustuhan sa buhay natin. That's the nature ng kalooban ng Diyos. Hindi yan automatic lang. Siya kalooban ng Diyos, tapos. So kahit anong buhay mo, okay na. No! Kahit kalooban ng Diyos na ikaw ay tumira sa isang lugar na ganito, o sa isang business na ganito, pagbubutihan mo, pagagandahin mo, susunod ka, aalagaan mo siya. Amen po? Kasi siya yung kalooban ng Diyos. Subukan natin lumayo tayo, kahit pa dun sa kalooban ng Diyos, ito po ay masisira. Yung kalooban ng Diyos na yan. At isipin natin, hindi yata kalooban ng Diyos. Mali! Yan ay kalooban ng Diyos. But along the way, may mga pagkakataon, ay lumayo tayo doon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, sabi niya, ito, thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who will teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Oh, tapos mayroon po ito parang panlulungo eh. Sabi niya, oh, that you had paid attention to my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your offspring would have been like the sun, and your descendants like the grains. Their name would never be cut off or destroyed before me. Kaya sabi niya, ito yung plano ko, pagyayamanin kita. Kung sumunod ka lamang, yun po ang sinasabi ka rito. Hindi ka sana nagkaganyan kung hindi ka lumayo. Kaya yung pangalawa po, na nandun sa verse 18, ay ang panglulungo ng Diyos sa bayan at bansang Israel. Ang Diyos pala ay nanglulungo minsan kapag tayo lumalayo sa Kanya. Kasi may plano siya, ito yun, pero minsan lumalayo tayo sa Kanya. Pangwakas po ay ito, I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things I will do for them, and not forsake them. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with me. Tayo po tayo na, tayo po. Let us challenge ourselves today. Let us reflect and ask the Lord to help us to see our lives bilang mga anak ng Diyos at bilang may pagkakilala sa Kanya. Nililig ka ba ng Panginoon ngayon? As God has led you to His Son,
Nililig ba tayo ng ating Panginoon sa buhay natin? Araw-araw. Nakakangari natin ay sumunod sa Kanya at gawin natin yung tama. The first thing that you should do if you want God to lead you is to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. This is the first leading that God will make for you. Because God wants to save you. He wants to forgive all your sins. And He wants to give you eternal life. Gusto ng Panginoon ng Diyos na iligtas ka at dalhin ka sa Kanya. Lord, I pray that you bless your people. Lord. Bless your church. Bless each and every one of us here through your word. Lord, we thank you that you have led our lives, our children, to bless us. We thank you, Lord, and exalt your name. In Jesus' name, amen. You may be seated. I believe we're going to Titus offering and Praise God, purihin po ang Panginoon at dapat po siyang pasalamatan sa kanya pong mensahe na atin pong muling narinig ngayong umaga at na-bless po ba tayo lahat? Amen, salamat sa Panginoon. Patuloy po tayo sa ating panambahan sa ating Panginoon sa umagang ito. Part of our worship is to bring our tithes and offerings sa Panginoon. Ito ay isang bahagi po ng ating panambahan sa Diyos. At nais po ng Panginoon na gawin po natin ito na mayroong kagalakan sapagkat nasabi ng salita ng Diyos ay kinalulugdan ng Panginoon ang kusang pagkaloob ng may kagalakan at hindi sa napipilitan lamang tayo. At naisin po ng Panginoon ayon sa kanyang salita na gawin natin ito na mayroong pag-ibig. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, sinabi po doon na at kung ipamimigay man natin ang ating lahat na ari-arian at maging ang ating buhay, ating katawan, ating ialay para susunugin, ay kung walang pag-ibig ay wala rin po tayo mapapala. Kaya yun po ang nais ng Panginoon, ang lahat ng bagay atin pong gawin na may pag-ibig sa kapupuri at kalulugdan po na ating Panginoon. Ay po muna ay manalangin. Banal na Diyos, salamat Panginoon sa inyong mga pagpapala sa amin, sa inyong katapatan Panginoon, sa inyong pong mga pangako Diyos na hindi mo kami iwanan, ipabayaan man, at ang lahat po Panginoon Diyos ang aming kailangan, Panginoon Diyos, o pangangailangan na inyong pong tinutugon. Maging saan pong buhay, Panginoon, sa aming sa kalusugan, sa mga lahat po ng resources, Panginoon Diyos, ay inyong pong ipinagkaloob. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, spiritual na bagay, Panginoon, na makilala namin kayo. At amin po, Panginoon Diyos, na natutunan, Panginoon, ang inyong pong inyong kalooban, Panginoon Diyos, na pagsunod sa inyo, pagtitiwala sa inyo, Panginoon Diyos, at pagbigay po ng parangal papuri sa inyong pangalan. So umaga ito, Panginoon Diyos, ay amin pong dadalhin sa inyo ang mga bahagi po, Panginoon Diyos, sa inyong pinagpapala sa amin. Mga material, Panginoon, na amin pong magagamit, O Diyos, sa inyong gawain. At ito po, Panginoon, dalhin namin, Panginoon Diyos, sa may kagalakan at pag-ibig sa aming puso, Panginoon Diyos. At yung pagpalain, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord, na magamit ito sa inyong gawain, O Diyos. At lahat po, Panginoon Diyos, ng ito ay aming pasalamatan at binabalik ang papuri at pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus.
pagpapala ng ating Panginoon at pagkatapos po ay closing song tayo. And of course, everyone is invited to join our lunch po natin at tayo po ay every Sunday at bahagi po yan at sa ating pasalamat at sa kabutihan ng ating Panginoon. As we bow our head, siguro po ay again, let us reflect sa buhay po natin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon po doon sa kanyang ginagawa sa atin. The Lord has blessed you. Of course, the Lord has given you good health. Even our loved ones, every day po ang Panginoon po ay nandiyan sa buhay. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Pagpalain nawa ang iyong sambahayan. Ang iyong mga mahal sa buhay, yung mga anak at apo at maging mga mahal sa iyong buhay or extended family ay pagpalain ng Panginoon sa buhay. Meron kang karamdaman ng Diyos ay nagbibigay ng kagalingan sa iyo. Meron kang panalangin, tutugin niya ng Panginoon. Meron kang problema at struggle sa buhay mo. Marahil ay matagal mo na pinapanalangin at tiwala ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tutulong sa iyo. Iligtas ka nawa ng ating Diyos ngayon at sa araw-araw sa anumang kapamagitan. At dalhin ka niya sa kanyang kalooban upang makapagbigay ka ng kalwalatian sa kanyang dakilang pangalan. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi na kami. God bless po sa inyo. Well, of course, pinasasalamatan po natin ang bawat isa and also we want to thank the Lord for the food that we're about to partake. Pagkatapos po natin ito, ay pwede po tayong kumain. And I believe, meron ding meeting ang finance team. I think may nag-message po sa akin. So, finance team, meron po yata meeting. God bless po sa bawat isa at maging sa mga nanonood po sa ating
live streaming at kita pa ako dyan. And may the Lord bless you. Salamat po. Amen po. God bless po sa ating lahat.